Sa bagong yugto ng manga ni Jack, bumulaga sa ating paningin ang pagtitipon ng 5 leader ng Underworld upang talakayin ang mga pangunahing sagabal sa kanilang daan. Una sa listahan ay ang Metropolitan Police, pangalawa ang Royal Dragon, pangatlo ang pinakamatinding puwersa, ang Sentinels, at panghuli ang Mother Goose na pinamumunuan ni Noah. Ngunit sa isang di inaasahang kaganapan, nakasama rin sa kanilang pag-uusap ang bida ng ating kwento, si Jack. Siguradong nagtataka ka kung paano at bakit nasama si Jack sa kanilang usapan. Kung handa ka nang alamin ang mga kasagutan, tara na't simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 17. The Uninvited Guest. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Sa pagtatapos ng kabanata 16, biglang nawala si Jack sa tabi ni Luna nang walang anumang dahilan o paliwanag. Ito ay ikinagulat ni Luna, at ang susunod na eksena ay makikita na itong nakasabit sa gilid ng barko, kung saan nakuha ni Jack ang mga kinakailangang impormasyon. Sa pagpapatuloy ng kabanata, tahimik na naglayag ang barko ni P-Man, at sa loob nito, mapapansin ang isang kwartong bantay sarado. Habang nagugulumihanan ang mga bisita sa pagdating ng 5 leader mula sa iba't ibang organisasyon, isang babala ang ipinahayag ng tagapagbigay ng impormasyon. Ayon sa kanya, ang sinumang titingin kay Nocturnal Fog ay tiyak na mawawala. Samantala, habang nagkakagulo sa itaas na bahagi ng barko, nagpupulong naman sa ilalim ang 5 leader. Dito, nabanggit ni P-Man na 5 taon na ang nakalipas mula nang sila'y huling magkita. Walang reaksyon si Homer sa mga salita ni P-Man, at agad itong kumain. Pinuna naman ni Homer ang itsura ni P-Man, na tila walang pagbabago mula noong huli nilang pagkikita. Bagamat walang reaksyon si P-Man sa pang-aasar ni Homer, todo ang tawa ni Bjorn, dagdag pa niya, ubod na ng tanda nito at 300 taon na raw na nabubuhay si P-Man. Gamatong naman si Alaric at sinabi na masyadong mahaba ang 300 taon ng paghihintay. Tahimik na nagmamasid lang si Alaric sa upuan ni Mr. Fogg, iniisip niya kung nasaan na kaya ito. Dito, binalaan niya ang mga kasama na time is iron, o sa madaling salita, mahalaga ang oras. Ngunit agad siyang binara ni Homer, na nagpaparinig na baka ang ibig sabihin ni Alaric ay ang oras ay pera. Hindi masabi ni Alaric ang kanyang nararamdaman, at inawat sila ni Lord Morton. Direktang sinabi ni Lord Morton kay P-Man na sabihin na ang kanyang gustong sabihin. Sa wakas ay inilahad na rin ni P-Man na 5 taon na mula nang sila'y maghiwalay sa ilalim ng utos ni Mr. Fogg. Sa paglipas ng panahon, pinalawak nila ang kanilang impluwensya sa lahat ng dako hanggang sa puntong kontrolado na nila halos ang buong Underworld. Pagpapatuloy ni P-Man, dumating na ang panahon upang tupadin ang kanilang layunin at ang layunin ni Mr. Fogg, at iyon ay ang pabagsakin ang imperyo ng Britanya. Napangiti ang 4 na leader sa ibinalita sa kanila ni P-Man. Napahalakhak sa tuwa si Bjorn dahil dumating na ang tamang oras, habang si Alaric ay tahimik na nagmuni-muni sa kanyang upuan. Bigla siyang bumitaw ng kakaibang linya tungkol sa kasal na tulad ng arrow. Binara siya ni Homer at sinabi, baka ang gusto mong sabihin ay time flies like an arrow. Dagdag pa ni Homer, sa wakas, magagawa na nating alisin ang mga taong ito sa ating teritoryo. Ayon kay P-Man, upang makamit ang layuning iyon, kailangan nilang harapin ang 4 pang mga hadlang. Una, ang Metropolitan Police, na nag-ooperate mula sa Scotland Yard na namamahala sa karamihan ng London. Itinatag noong ika-29 ng Setyembre taong 1829, sila ay isang puwersang pulis na aktibo ng mahigit sa 170 taon. Ang kanilang pangunahing opisina ay matatagpuan sa Scotland Yard, na nasa lungsod ng Westminster. Ikalawa, ang Royal Dragoons, na binubuo ng mga pinakamatatag na mandirigma upang bumuo ng pinakamatatag na cavalry sa buong mundo. Ang Royal Dragoons, na kilala rin bilang ang First Dragoons, ay unang binuo noong 1661. Nakipagbuklod sila ng lakas sa Royal Horse Guards upang bumuo ng bagong organisasyon, at tinawag itong Blues and Royals. Pangatlo, ang misteryoso at pinakamatinding puwersa, ang Sentinels, isang ahensyang pampamahalaan na sumusuporta sa Britanya sa likod ng mga eksena. Isa sa kanilang mga miyembro ay si Crimson Widow, at mula sa kanya nagmula ang tinatawag na Book of Garbage na naglalaman ng mga maseselang impormasyon tungkol sa Underworld. Maituturing rin na isang mabangis na ahente si Crimson, dahil kayang-kaya niyang magbigay ng misyon kay Jack nang walang takot. Binalaan pa niya si Jack na kapag wala ng pakinabang ito, itatapon o papatayin na nila siya. Si Jack naman, na kilala bilang Artist of Death, ay tumatanggap ng mga trabaho mula sa Sentinels sa pamamagitan ni Crimson Widow, bagaman hindi siya direktang miyembro ng organisasyon.
Ngunit lahat ng pinapatrabaho ni Crimson kay Jack ay mga masasamang tao lamang. At ang huli, ang Mother Goose, ang bagong umuusbong na organisasyon sa black market na nagtakda sa atin bilang kanilang tanging kaaway. Ibig sabihin, direkta ng kinakalaban ng grupo ni Noah ang mismong organisasyon na binuo ni Mr. Fogg. Mga Kops, ipapaalala ko lang na si Noah ang nag-iisang anak ni Anne na pinatay ni Mr. Fogg. Alam kong maraming nabuo na tanong sa iyong isipan ngayon kaya sorry na agad, tuloy na tayo sa kwento. Napatanong si Bjorn kung seryoso ba si Piman at kung yun na ba ang lahat ng sumasagabal sa kanilang organisasyon. Sinabi niya na kayang-kaya niyang tadasin sila ng isang atake lang. Hindi sumang-ayon si Piman sa sinabi ng kasama at pinagsabihan ito na huwag maliitin ang imperyo ng Britanya. Pagpapatuloy ni Piman, ang mga individual na puwersa ay maaaring maliit, ngunit kapag sila ay nagkaisa, maaari silang maging isang napakalakas na organisasyon. Ito ang nagpapalakas at nagbibigay ng katatagan sa isang bansa. Napasingit si Lord Morton sa usapan at naintindihan na niya kung bakit kailangan nilang magtrabaho bilang isang grupo ngayon. Pero ayon kay Piman, bukod sa 4 na problema nila, mayroon pang isang tao. Napatanong si Homer kung sino itong tinutukoy ng kanyang kasama. Isiniwalat ni Piman na ang tinutukoy niya ay isang tusong mamamatay tao at tinatawag nila siyang Artist of Death. Naalarma ang mga leader sa pagbanggit ng bansag sa ating bida na si Jack. Ayon kay Homer, may naririnig siyang bulong-bulungan na ang Artist of Death ay nagtatago sa kasalukuyan. Narinig naman ni Lord Morton na ilan sa mga aristokrata na kanilang nakakanegosyo ay pinaslang na ni Jack at para kay Bjorn, 5 sa kanyang mga sailor ang tinodas na rin ng Artist of Death. Napahampas sa lamesa sa galit si Bjorn dahil naging sagabal na ang ating bida sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya ang gagawin ni Bjorn kay Jack kapag nahuli niya ay paparusahan at pahihirapan niya ito ng 100 beses. Bumalik ang eksena kung saan magkasama na sina Luna at Jack sa ibabaw ng barko at naibahagi na rin ni Jack ang mga impormasyon kay Luna. Hindi makapaniwala si Luna na nasa barko rin ang kanilang target na si Mr. Fogg. Mabilis na tinikom ni Jack ang bibig ni Luna dahil baka may makarinig sa mga pinagsasabi niya. Heto na't mag-uumpisa na si Jack na hanapin ang kanilang target na si Mr. Fogg at pinagsabihan niya si Luna na manatili na lang kung saan siya. Subalit hindi pumayag si Luna. Kahit na nag-aalala si Jack, wala na siyang magagawa dahil nais talagang makita muli ni Luna si Mr. Fogg ng kanyang mga mata. Nagmungkahi si Luna na mas magiging epektibo kung hatiin nila ang trabaho sa paghahanap. Nagkatitigin ang dalawa ng ilang saglit, subalit wala nang nagawa pa si Jack kundi sumang-ayon na lamang sa gusto ni Luna. Payo ni Jack sa batang babae na kung mapunta siya sa alanganin, agad siyang tatakbo, dahil ayon kay Jack, si Luna ang kanyang pinaka-precious na reward. Para sa mga hindi nakaunawa sa ibig sabihin dito ni Jack, mas maigi na balikan ninyo ang Kabanata 14 upang lubos na maunawaan ang ating kwentuhan. Sa pagpapatuloy ng kabanata, may kumatok sa kwarto kung nasaan nagmi-meeting ang 5 leader, napaisip sila kung sino kaya itong dumating. Kaya sinabi ni Piman na pumasok na kung sino man ang kumakatok. Sa pagpasok ng tao, agad itong humingi ng paumanhin. Nakilala naman ni Bjorn ang pumasok kaya agad siyang nagtanong kung bakit ito naruroon at kung ano ang nangyayari. Ito pala si Ebe, pang number 3 sa Dragonhead, tauhan ni Bjorn. Inireport niya sa mga leader na may nahuli silang stowaway sa barko. Ipinasok na nila ito at makikita na may malaki itong pangangatawan, itinaas ni Ebe ang ulo nito upang makilala ng lahat kung sino nga ba ang stowaway na ito at agad rin itong nakilala ni Bjorn. Ito ay si Poggy, galing sa grupo ng Mother Goose. Kalmado naman ang isang bodyguard habang ang isa ay patawa-tawa. Maririnig ang mahinang paghalakhak ni Ebe at tinawag na tanga si Poggy, ngunit sa hindi malamang dahilan ay biglang nagsalita si Ebe ng hindi maganda sa 5 leader at dito'y napakapit siya sa kanyang mukha at inalis ang maskara. Dito na nabunyag na hindi talaga ito si Ebe bagkus ay nagpanggap lamang. Panglalait ni Faye na nasambit na hindi siya makapaniwala na madali lang silang nakapasok at baka 100 beses umano silang mga bobo kaysa sa kasama niyang si Poggy. Alang yaka Faye, gigil na si Poggy sa'yo, nagtitimpi lang. Napatayo na ang 4 na leader at naghanda na sila sa isang laban na maaring mag-umpisa sa kahit na ilang minuto. Sa galit naman ni Poggy sa mga pinagsasabi ni Faye ay madali lang niyang naputol ang itinali sa kanyang katawan. Habang gigil na gigil si Poggy, binati na ni Noah ang mga leader ng may kasamang kalmadong ngiti. Ang kanina lang na binabanggit ni Piman na isa sa sagabal sa kanilang mga operasyon ay nasa kanila ng mga harapan at ito ang grupo ni Noah, ang Mother Goose. Kalmado ring napatanong si Piman kung bakit sila naparito sa barko.
Mabilis ang tugon ni Noah at tingin niya ay alam na nila ang sagot. At sa epic na panel na ito, kumpiyansang binanggit ni Noah na kaya sila naparito ay upang taodasin silang lahat kasama na si Nocturnal Fog. Natawa lang si Bjorn sa mga pinagsasabi ni Noah at sa kanyang pananaw ay hindi kakayanin ng 4 na miyembro lang ng Mother Goose ang kanilang buong grupo na nasa barko. Sumang-ayon naman si Noah sa mga nasabi ni Bjorn kaya napagplanuhan nila na uumpisahan nila ito ng isang malaking destruction. Dito ay biglang sumabog ang engine part ng barko, habang yumayanig ang buong paligid, pinaalala ni Noah sa 5 leader na sinigurado nilang sapat ang paghahanda para sa kanilang plano. Kaya talin daw sa kanilang sigaw ang magiging panimula ng kaguluhan. Napakaangas naman talaga ni Noah sa huling panel ng manga mga Kops. Ito ang aabangan nyo sa susunod na kabanata dahil rambulan na ito, Mother Goose versus 5 leader ng Underworld. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Gennady Kabatek, Eman Aigoy, Smoke Coco, Ednel Cebolino, Kevin Pangoy Tekang, Kilby Sanggalang. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.